Radyo Vida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juway Ria bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Acting Minister Zaide C. Ali at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development to MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. In short, ang MHSD ang housing arm ng BARM. At ngayong araw na ito, it's so obvious na Thursday ngayon, kaya tayo ho ay nagkakasama-sama sa Himpapawid para sa ating isang oras na programa. Ito ho ay ngayong araw ng Huwebes, as I have said, August 27, 2026 at ika-14 sa buwan ng Rabi al-Awwal 1448 sa ating Hijri calendar. And this episode is our 286th. Ayan, mashallah. Alhamdulillah, tayo ho ay nakaabot sa ganito karaming episodes ng ating programang walang hinihiling, walang layunin kung hindi ang may paabot sa inyo, may paintindi sa inyo ang mga programa, mga aktibidades, mga proyekto na isinasagawa pinangungunahan ng Ministry of Human Settlements and Development for the benefit of our neediest families ng mga serbisyong ganito. Yung hindi pa kaya patayo ng kanilang mga bahay at yung gusto rin magkaroon ng bahay na babayaran nila in an installment basis or installment system. Ayan ho. And of course, hindi lang ho yan. Ang ating ministry rin ay may function on regulation ng ating real estate development and the provision of technical assistance sa ating mga local government units sa kanilang pagbalangkas at pag-update ng kanilang comprehensive land use plan o yung tinatawag na mother plan ng ating mga local government units at yung ating zoning ordinances. Ayan. In partnership, of course, with our local government units across the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tayo ay live na napakikinggan sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan at live din ho tayo sa ating Facebook page. Ang ating official Facebook page ay Ministry of Human Settlements and Development BARM. Ayan ho. Kayo pa rin ay aming iniimbitahan na i-like or i-follow na ho ang ating official page para hindi kayo mahuli sa mga update mula sa MHSD. Maging yan man ay accomplishments, milestones, best practices at syempre mga challenges na pinagdadaanan at niresolba ng ating ministry. So ngayon, tayo ho ay sinasamahan pa rin ng ating mga kabalay at kapwa homecaster para sa ating episode ngayong araw na ito. Mula sa ating kanan, babati na sa inyo si Kabalay na Ria. Kabalay na Ri, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juway Ria bin Emran Muhammad. Aha, ang pagbati mula sa ating kabalay
kabalay na si Ria ininapakinggan na syempre hindi humukompleto yan kung wala ating bandang kaliwa. Nariyan naman sa left side ang ating kabalay na si Hamsi para ho bumati na sa inyo. Kabalay na Hamsi, good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salit kabalay na Ria at makatanang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa kung saan isang oras na naman po tayo magsasama-sama para sa mga makabulang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry. At ako po yung lingkod bang sa Moram Sari Pala. Yan, ang pagbati naman mula sa ating kabalay na si Hamsi. Of course, para sa ating 286th episode ng ating programang MHS Delivers. Kagaya nga ho ng kadalang sinabi, ang ating isang oras na programa hitik pa rin sa mga bahagi. Nariyan ang ating mga balita, ang ating trivia portion, ang ating health and safety portion, ang ating MHS discusses kung saan. Ayan, makakapiling natin para ho sa ating napakahalagang usapin ngayong araw na ito. Ang ating guest ngayong araw na ipakikilala sa atin ng ating kabalay na si Ria. Sino nga ba siya, kabalay na Ria? Yes, available na raw po siya sa ating Zoom Meet. Tatalakayin ang perspective niya, ang point of view niya bilang member of the parliament ukol sa importance of training centers in the community na makakasama natin para sa ating highlight na MHS Discusses. Siya po ay MP ng Bangsamoro Parliament, Honorable Froilan T. Mendoza. Assalamualaikum po and good morning, Ma'am Mendoza, MP. Magandang umaga po sa ating lahat. Yo, gupon, and assalamualaikum. Ayan. Magandang umaga, ma'am. Talaga pong parang nasisense ko na napaka-gaan ng ating environment sa ngayon. As we can see on the screen, I can say napaka-fresh po ni ma'am ngayong araw na ito para sa ating magiging discussion mamaya. Ma'am, babalikan namin kay ma'am mamaya pa sa ating MHS Discusses para ho pag-usapan natin ang nabanggit ni kabalay na Ria kanina patungkol ho sa importansya ng ating mga training center projects sa ating mga komunidad. Ma'am, please don't leave us. Babalikan namin kayo mamaya-maya. Thank you so much. At dahil dyan, tayo ho ay magbabalik, no, kabalay na Ria at kabalay na Hamsi, para sa ating mga balita ngayong araw na ito. Pagkaraan lamang ng ating paalala patungkol ho sa ating affordable housing program na itinataguyod ng Ministry of Human Settlements and Development. Kabalay na Almansor at kabalay na Ratonohas, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pamumuno ni Minister Zaidi C. Ali at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para magpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development
BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. Yes, MHS delivers. At yan ang ating naging paalala patungkol ho sa ating affordable housing program na ngayon ang ating mga locations ay nariyan po ang ating Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang ating Phase 1 and Phase 3 na magkaharap ay dyan po sa may Barangay Kapiton, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. At kung nais nyo hong mag-apply sa mga bakanting units no, ng ating programang ito, you may get in touch with our Housing and Human Settlements Division or HHSD na ngayon ho ay pinangungunahan ng kanilang hepe na si Sir Majid Moslem. At ngayon tayo ho ay dadako na sa ating mga balita ngayong araw na ito para sa ating 286th episode ng ating programang MHS Delivers ngayong August 27, 2026 and the 14th of Rabiul Awal 1448 sa ating Hijri calendar. Ang ating headlines ngayong araw. Minister ng MHSD ipinamalas ang suporta sa pagpapalawak ng BDH bilang pagtiyak sa kalusugan at mas matatag na mga komunidad. Ikalawa at huli sa ating headlines, MHSD sumuporta sa BSTW 2026 sa pagsusulong ng agham at teknolohiya para sa mas matatag na Bangsamoro. Para sa detalye ng ating unang balita, Minister ng MHSD pinamalas ang suporta sa pagpapalawak ng BDH bilang pagtiyak sa kalusugan at mas matatag na mga komunidad. Narito si Kabalay na Ria. Bilang pagpapakita ng taus-pusong suporta para sa mas mahusay na serbisyong pangkalusugan at pag-unlad ng komunidad, aktibong nakibahagi si Ministro Zaidi C. Ali ng Ministry of Human Settlements and Development ng MHSD, ang housing arm ng BARM, sa groundbreaking ceremony para sa pagpapalawak ng Balindong District Hospital o BDH sa Barangay Salipungan na ginanap noong 13 ng Agosto 2026. Bilang isang kagalang-galang na panauhin, ipinahayag ni Minister Ali ang kanyang suporta at ang pagtataguyod ng MHSD sa mahalagang proyektong ito. Layunin nitong iangat ang antas ng pasilidad mula sa isang limitadong serbisyong may 10 kama lamang, 10 taon nang nakalilipas, tungo sa isang ganap na ospital na may kapasidad na 50 kama na magdadala ng mas mahusay na serbisyong pangkalusugan na mas madaling maabot ng libo-libong mamamayan. Binigyang diin ang aktibong pagdalo ni Minister Ali sa seremonya na ang pagpapalawak na ito ay higit pa sa isang proyekto para sa sektor ng kalusugan. Ito ay isang mahalagang haligi sa pagsisikap ng Bangsamoro na bumuo ng mas maayos at mas ligtas na mga lugar na matitirhan ng mga mamamayan nito. Bukod kay Minister Ali, kabilang sa mga kilalang opisyal na dumalo at nagpahayag ng malakas na suporta ay sina MOH Director General Dr. Abdul Halik M. Kasim, IPHO Lanao del Sur Provincial Health Officer 2 Dr. Alinader D. Minalang Alhaj, Balindong Vice Mayor Honorable Benjamin M. Bagel, Madamba Vice Mayor Honorable Amer Hussein M. Mindalano, BDH Chief of Hospital Dr. Datumanong L. Dumado, at BDH BAC Chairperson at Medical Officer 4 Dr. Rosnifa T. Pangkoga. Sa isang panayam, binigyang diin ni Minister Ali ang malalim at mahalagang ugnayan sa pagitan ng kalusugan at ng mga pamayanan ng tao o human settlements. Kami sa sektor ng human settlements ay nauunawaan ang isang pangunahing katotohanan. Hindi ka makabubuo ng maunlad na komunidad kung walang madaling maabot na serbisyong pangkalusugan, pahayag niya.
Magkaugnay ang mga tahanang may maayos na kalusugan at ang mga ospital na mahusay ang serbisyo. Kapag malapit ang pangangalagang medikal, mas nagiging matatag ang pananatili ng mga pamilya. Nagiging mas ligtas ang mga komunidad at tunay na nagiging sustainable o pangmatagalan ang pag-unlad, dagdag pa niya. Habang nagsisimula ang konstruksyon, ang pagpapalawak ng Balindong District Hospital ay nagsisilbing isang makapangyarihang halimbawa ng pagkakaisa sa iisang layunin. Ang aktibong pakikilahok at suporta ni Minister Ali ay nagpapatibay sa katotohanan kapag sabay na sumusulong ang mga layunin sa kalusugan at paninirahan ng tao. Mas napapalapit ang Bangsamoro sa isang kinabukasan kung saan ligtas ang bawat komunidad. Tiyak ang seguridad ng bawat tahanan at natatanggap ng bawat individual ang pangangalagang kailangan nila upang umunlad. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Bint Amran Muhammad, nagbalita. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD sinuportahan ang BSTW 2026 na nagsusulong ng agham at teknolohiya para sa mas matatag na Bangsamoro. Nakisa ang Ministry of Human Settlements and Development MHSD, ang housing arm ng BARM, sa pagdiriwang ng Bangsamoro Science and Technology Week o BSTW 2026 na opisyal na nagsimula noong Agosto 25 taong kasalukuyan sa KCC Mall of Cotabato, Cotabato City. Ang mga kinatawan ng MHSD sa aktibidad ay sina Muhammad Rafi Guru, Administrative Officer 4 ng Office of the Minister, at Hamsari Pala, Media Production Specialist ng Information and Communications Section o ICS. Ang kanilang pakikilahok ay nagbigay diin sa suporta ng Ministry para sa mga inisyatibo na nagtataguyod ng agham, teknolohiya at inobasyon tungo sa isang mas progresibo at matatag na Bangsamoro. Taglay ang temang agham na ramdam para sa mas matatag na Bangsamoro, inilunsad ng Ministry of Science and Technology o MOST ang ilang mahahalagang serbisyo at programa tulad ng Self-Life Laboratory sa ilalim ng Bangsamoro Standards and Halal Testing Laboratories o BSHTL, MOST Primes at ang HBRDA 2025 to 2030, ang website ng Bangsamoro Science High School, at ang UNIDO MOST Partnership na kinabibilangan ng paglulunsad ng FDA registration and halal certification toolkits sa ilalim ng Bangsamoro Agri-Enterprise Program. Opisyal na sinimula ni Honorable Bailing Mantawil, Minister ng MOST at miyembro ng Parlamento, ang kaganapan sa pamamagitan ng pagpalo ng ceremonial gong na sinundan ng ribbon cutting ceremony at opisyal na pagbubukas ng mga exhibit. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Minister Mantawil na ang agham ay hindi dapat manatili sa loob ng mga laboratorio. Ang pananaliksik ay hindi dapat magtapos lamang sa huling pahina ng isang ulat. At ang inobasyon ay hindi dapat masukat sa kung gaano kasopistikado ang itsura ng isang teknolohiya. Sa halip, ang agham, pananaliksik at inobasyon ay dapat lumikha ng makabuluhan at nararamdaman ng mga benepisyo para sa mga tao at komunidad ng Bangsamoro. Sa ngalan ng MOST BARM, ipinapaabot ko ang aming taus-pusong pasasalamat at apresyasyon kay Chief Minister o CM Abdul Rauf Makakua sa pag-issue ng Proclamation number 004 Series of 2026 na nagdedeklara sa huling linggo ng Agosto ng bawat taon bilang BSTW. Yan ay stated pa rin mula kay Ministro Mantawil. Kinikilala ng deklarasyong ito na ang agham o teknolohiya ay mahalaga sa pag-unlad ng rehiyon. Wika pa ni Minister Mantawil. Ang pakikilahok ng MHSD sa kaganapan ay kasunod ng direktiba ni Minister Zaidi Ali
upang paigtingin ang suporta ng MHSD sa agham, teknolohiya at inobasyon upang matiyak ang napapanatili at mas makabuluhang mga pagunlad sa mga komunidad. Ito ay bilang suporta sa policy agenda ng pamahalaan ng BARM para sa mas matatag na Bangsamoro na itinataguyod ni CM Makakuha. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod si Lembay Abdullah nag-ulat. At sumayin niyo ang ating mga balita para sa araw na ito, para sa ating 286th episode ng ating programang MHS Delivers. Magbabalik kami para sa ating IPH, ang ating HSF at ang ating MHS Discusses. Pagkaraan lamang ng ating maikli, subalit napaka-importanting paalala patungkol naman ho sa ating resettlement housing program sa MHSD. Kabalay na Almansor and Atano House, please take it away. Mga biktima ng hidwaan, karapitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects ng Ministry of Human Settlements and Development na libreng makakabenepisyo sa mga nangangailangang beneficiaryo. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tinututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero hindi pa kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Zaidi C. Ali at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuha, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ng pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. MHS Delivers. Yan si MHS Delivers at yan ho ang ating napakahalagang paalala tungkol ho sa ating resettlement housing program sa MHSD. As of this date, meron tayong kabuuang 6,171 units na atin hong ini-establish sa iba't ibang bahagi ho ng ating rehiyong Bangsamoro. Mula sa ating mainland hanggang sa ating island provinces. At ngayon, I'm sure excited na kayong malaman kung ano nga ba ang baong trivia ng ating kabalay ngayong araw na ito. Kabalay na Ria, isiwalat mo na sa amin kung ano ba ang iyong baong trivia ngayong araw. Sige, ito na ang panahon mo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At para ngayong araw na trivia ang ating babanggitin, ang ating mabilisang talakayin ay itong tinatawag na elections debate. Ooh. Yes. So ayon sa Business World Online, ang elections debate ay isang paraan upang ipaalam sa mga botante kung paano binabalangkas at tinatalakay ng mga kandidato ang mga issues of the day. Ang palitan ng mga ideya na nangyayari sa pagitan ng mga magkasalungat na kandidato ay dapat na magbunyag ng impormasyong kailangan ng mga botante, lalo na sa pag-alam at pagsusuri sa mga kandidato. Totoo. Kung ano ang kanilang pinaninindigan, kung ano ang kanilang mga plano at iba pa. Yes, that's right. Yes. May sumisingit, okay? So, kailan ba tayo nagkaroon ng kailan ba tayo posibleng maka-witness ng ganitong klaseng elections debate? Ngayong hapon. Anong oras? Alauna hanggang alas 5 sa Notre Dame University. Oo, at para may nakita akong mag-facilitate, Yes, diba? Kakadalan sa Oo. akin nagsiset up Diba? for FB live stream. Yes, That's right. layunin ng debate na itaguyod ang matalinong pagpili ng mga botante, palawakin ang malayang talakayan at suportahan ang isang mapayapa at may kredibilidad na proseso ng halalan sa Bangsamoro.
So ulit, sa Notre Dame University magkakaroon po ngayon ang kauna-unahang BARM Parliamentary Election Debate na lalahukan ng mga kinatawan ng 13 regional political parties. 13. Yes, So we have 13 pala. we have 13 Ang alam political ko, tatlo lang. parties. Apat ang alam ko. Mas marami sa inyo. Oh, So, sige. ngayon na nalaman niyo may 13 political parties, kilalanin natin sila lahat nga mamaya sa kanilang elections debate. Kung hindi po kayo makaka-attend in person sa NDU, pwede rin po mapanood ang debate sa Facebook Live ng iba't ibang mga websites natin or Facebook Digital pages natin. Isa sa kanila ang DXMS Radyo Bida Cotabato City. Wow. So, Exciting yan, no? tune in, follow na, at good luck sa ating mga kalahok. Yes. Sana makumpleto Bitofik. ang lahat ng ating mga candidates, no? Yes. Para sa debate na At ito. maging magandang resulta. Totoo yan. At sana professional, Yes. no? Professional ang magiging takbo at sistema ng ating debate na yan. Ay inaabangan ho ng marami, Kabalay na Ria. Thank you so much At yun po ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. That's right. Maraming salamat sa ating IPH episode ngayong araw na ito. Patungkol ho sa exciting niya, no? Through this debate, malalaman ng ating mga botante, Kabalay na Ria, no? Kung sino nga ba ang karapat-dapat among them. Okay, sa topican na Yes. Allah subhanahu wa ta'ala yung manisa. Kano mga candidates ba niya ba? Magdi-debate mamaya ho yan alauna. At ngayon, from our trivia, nagaling kay Ria, alamin naman natin ang ating mahalagang tips. Mula naman sa ating kabalay na si Hamsari. Kabalay na Hamsi, bahagi mo na yan sa amin. Yes, Ma'am Sally, at para sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is our greatest wealth. Ating pag-uusapan ngayong araw ang isa sa mga importanteng obserbasyon ngayong buwan ng Agosto. Ito ay ang National Lung Month na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Agosto sa Pilipinas at layunin nito na palalahanan ng bawat isa tungkol sa kahalaga ng malusog na baga at kung paano natin maiwasan ng iba't ibang sakit sa respiratory system. Bag. Bag. Ano pala is lungs? Yeah. Yes, Free. Sige. Mahalaga ang ating mga baga dahil sila ang tumutulong sa atin na makalanghap ng oxygen at kailangan ng ating katawan, kaya kapag napabayaan natin ang kalusugan ng ating baga, maaari itong makaapekto sa ating pang-araw-araw na gawain at pangkalahatang kalusugan. Totoo. Isa sa pinakamalaking banta sa ating bagay ay ang paninigarilyo at second-hand smoke. Kasama rin ang mga maaaring makaapekto sa ating respiratory health ay ang polusyon, alikabok at matagal na exposure sa usok. Totoo. Patuloy rin binibigyang din ng mga health authorities ang kahalaga ng pag-iwas sa tabako at e-cigarette use. May ilang naniniwala na ang vape ay ligtas at alternatibong substitute or ng sigarilyo, ngunit mahalagang tandaan ng vape ay hindi simpleng tubig or harmless na singaw. Ang chemical na simula sa e-cigarette ay maaaring naglalaman ng nicotine pa rin at iba pang mga substances na maaaring makasama sa katawan at ating baga. Yes, kaya narito ang mga kaunting paalala kung paano tayo mapanatiling malusog ang ating mga baga. Unang-una dyan is umiiwas sa paninigarilyo at vaping. Kung ikaw ay naninigarilyo at maaaring gamitin ng National Lung Month bilang pagkakataon upang magsimulang mag-quit, iwasan din ng second-hand smoke. Yun. At huwag manigarilyo malapit sa mga bata, matatanda at iba pang mga miyembro ng pamilya. Kung hindi naman naiiwasan ang paninigarilyo, maging responsibilidad sa iyong napapaligiran. At ikalawa, panatiling malinis ang ating kapaligiran, bawasan ng exposure sa alikabok, usok at iba pang mga pollutants. Panatiling maliwalas ang ating mga ventilasyon sa bahay at mga trabaho. Ikatlong, maging physical active, ang regular na paglalakad, pag-ehersisyo at iba pang mga physical activities. Like pickleball. Yes, nakakatulong na panatiling maganda ang ating overall health. At mag-pickleball na kayo or kung ano mga activities na meron or gusto ninyo. At least maging physical active tayo. That's right. At ikaapat, huwag baliwalay ng mga sintomas kung mayroong matagal na paulit-ulit na ubo. Hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, paghingal or iba pang mga pagbabago ng paghinga, huwag baliwalain ito kung alam natin sa ating sarili na hindi na ito normal. At ang panglima or kalimatang mag-ingat laban sa tuberculosis or TB. Totoo yan. Ang TB ay isang mahalagang sakit na binibigyang pansin ng National Lung Month.
kung magkaroon or kung mayroon kang matagal na ubo at iba pang mga sintomas na maring may kaugnayan sa TB, agad na tayo magpatingin at agad na sundin ang payo ng mga health professional natin. Sa ating Bangsamoro community, ang pangangalaga sa kalusugan ng bagay hindi lamang responsibilidad ng health workers. Responsibilidad natin itong lahat mula sa ating tahanan hanggang sa ating mga paaralan, workplace at komunidad. Kung may miyembro ng pamilya na naninigarilyo, tulungan natin silang mag-quit, halip na husgahan. At kung may kilala tayong matagal nang inuubo, nahihirapang humingay, kayatin natin sila magpakonsulta. Ito po yung pinakamalaga first step po ito, pero napakalaga epekto po ito sa ating kalusugan. At iwasan ng sigarilyo at second hand smoke, malinis na kapaligiran, maging aktibo at huwag baliwalayin ang mga sintomas. Sa Bangsamoro, sama-sama nating itaguyod ang isang komunidad na malusog, mas ligtas at malayang makalanghap ng maayos na hangin at malinis. Tandaan, sa health and safety first, alagaan ang iyong baga dahil ang malusog na bagay susi sa malusog na buhay. At yan po ating maikling segmentong Health and Safety First, Best Health is Our Greatest Wealth. Ako po nilingkod Bangsamoro Saripala. Ayan, thank you so much, Kabalay na Hamsi, para sa ating HSF ngayong araw. Malusog na baga, malusog na buhay. Diba, Kabalay na Hamsi? At dahil nabanggit mo ang pickleball kanina, ang ating mga miyembro ng Akbar Sports Club ay nanonood ngayon. Maligayang panonood at maligayang paghahanda para sa inyong next tournament. Shout out! That's right. At syempre, noong tayo ay kumain sa isang chicken resto, somewhere along the highway, Kabalay na Ria, nalaman natin na meron palang ordinansa ang ating lungsod sa smoking in the public, di ba? Yes, Kabalay na Hamsi? Patuloy-tuloy itong maimplementa sa hindi lamang sa isang area, Totoo lamang yan. kundi sa buong lungsod ng Cotabato City. Correct. Tandaan natin ha, kasi mas mahirap pa ang magiging epekto ng second-hand smoke. Kabalay na Ria, kaysa doon sa ikaw mismo ang naninigarilyo. Kaya't iwasan natin ang makalanghap ng usok mula sa mga sigarilyo na mga hindi nag-iingat. Sana maging compassionate tayo at maging worried tayo sa kalusugan din ng ating mga kapwa. Kagaya ng paalala natin, Ma'am Sally, kung hindi natin naiiwasan na manigarilyo, iwasan na lang natin na lumapit sa mga maraming tao. Totoo yan. Which is yun yung pinaka-naapektuhan sa mga ginagawa totoo natin. Totoo yan. May mga designated places for smoking kung talagang hindi maiwasan na manigarilyo. Huwag na tayo mandamay ng iba. Kawawa naman po sila. Hindi lahat kaya na gamutin ang kanilang sarili. Yan. So, thank you so much, Kabalay na Hamsi, sa ating HSF. At dahil tapos na ho tayo sa ating first segments ng ating programa, tayo ho ay dadako na sa ating MHS Discusses. It is now 11:51 in the morning at naghihintay ho ang ating guest. Thank you so much sa paghihintay ho sa atin sa kabilang linya. Nagbabalik ho ang ating guest ngayong araw na ito para talakayin natin ang importansya ng training centers sa ating mga komunidad. Kanina ho, bumati sa atin si Honorable Froilan Mendoza, Member of the Parliament. Ayan, nagbabalik si Ma'am. Nakikita na natin sa screen ng ating computer ngayon. Ma'am, kamusta kayo ngayong araw na ito at nasaan po kayo, Ma'am, ngayon? Hello, nandito po ako sa ating tanggapan sa South Upi, Maguindanao del Sur. Ayan. Masya Allah. Akin hong naalala, no? Ma'am, tawagin ko na lang po kayong Ma'am Froilan. Okay lang po? Okay, thank you. Isa ho ang training centers na ating training center sa South UP, sa mga pinakamagagandang training centers na na-establish ng Ministry of Human Settlements and Development in partnership with our members of the Parliament. Katulad po ni Ma'am Froilan. Ma'am, para ho sa benefit ng ating tagapakinig at mga taga-subaybay ng ating programa, bigyan niyo po kayo ng background ng inyong office, ano ho ang inyong mga advokasya, at yung in-sponsor natin ng mga batas during our administration. Basically kung makikita ninyo sa screen, ito po yung Women Training Center, no? Na pinondohan natin, no? Para sa Teduray
Dambangian Women's Organization Incorporated. Ito yung umbrella organization ng ating mga kababaihang katutubo, no, sa Maguindanao. At kasalukuyan, sa maraming pagkakataon, itong training center na ito at the same time, nag-host rin siya ng iba't ibang mga event, no, magmula maliliit na konsultasyon hanggang sa iba't ibang mga coordination meeting, no, na ginagawa maging sa BARM region man o yung iba pang mga ahensya ng pamahalaan, no, na pumupunta sa ating tanggapan para makipag-ugnayan sa ating mga katutubong pamayanan. So walang talagang nasasayang, no, sa facility na ito. Gamit na gamit talaga ito, no? At malaki rin siya, yung space niya. Siguro dahil ang intention talaga nito ay marami yung ating mga constituency, no? So hindi lang sa South UP, dahil ang ating mga katutubong pamayanan ay naka-distribute naman siya sa iba't ibang munisipyo, lugar at kahit na mga probinsya. Halimbawa yung ating mga Sama, yung ating mga Blaan na nagmula pa sa isla. Yeah. So dito rin natin sila tinatanggap, no? Dahil nagpa-follow up sila ng kanilang mga project, o may mga pinoproseso sila, no, sa Ministry of Indigenous Peoples Affairs. So dito rin sila tumutungo, and at the same time dito na rin sila nagse-shelter kasi malayo yung pinanggalingan nila, no? So, 3 yung room na naka-allocate dito. So, isa yung sa opisina ng TLWOI. Tayo, nakiki-opisina din. Then, yung isa ay para ino-host natin yung walang matulugang mga kapwa natin katutubo from the isla. At hindi na sila mag-isipan, no, na o gumasto pa. So, merong facility na handang naghihintay para sa kanila. So yun ho yung disenyo ng Women Training Center. Although Women Training Center siya, pero hindi lang women ang sineservisyohan dito, no? Yes. So yung ating mga elders, mga timway, mga farmers, yung bago lang, nag-conduct tayo ng orientation kasi mayroong 3 organization na kumuha ng orientation para sa cooperative, no? So yung ating PSEA sa region, nag-conduct sila ng orientation papaano ba yung pagpatakbo ng kooperatiba. So hinuhost ng facility na ito. So hindi lang ito siguro kasi meron pa tayong mga 4 na housing units din, no? Na ini-implement ng ating Ministry of Human Settlement and Development, no? To our Transitional Development Impact Fund. Actually, tapos na yung 2 facility. Maybe by September 5 ba yun, ay ita-turn over na ito. Yung isa ay nasa Timanan Central Elementary School. Alam naman ninyo yung South UP, walang mga facility dito na patulugan, halimbawa nung class ng ating mga teachers. So, ang laging practice ay sa mga school rooms, no? Doon natutulog yung mga bisita. So, nakikita natin yan, lalong-lalo na kung may mga nag-host sila ng mga district meets. So, gusto na rin nating maging marangal, no? Yung ating mga bisita. Kaya nagpasya tayong nagbigay ng isang unit at tapos na. Masaya na yung ating mga teachers, no? Hindi na sila kakaba-kabahan kung saan nila i-house, no? Halimbawa, yung kanilang mga, may mga superior sila, mga heads of school, laging mga classroom ng mga bata ang pinapatulugan. So, may dignity, no? Dahil maayos yung housing facility na iyon. And then yung isa naman ay sa Taduray Lambangan Women's Organization, although meron na itong training center, pero yung tulugan na naman, no? Kapag ka ang mga training ay tag-2 araw o 3 araw at merong matulugan yung ating mga IP women leaders, no, na mag-undergo ng iba't ibang capacity building. And then yung ating UP Agricultural School, 2 unit yon, no? Ito naman ay magiging facility ng ating mga katutubo na mga estudyante. Yung talagang mga indigent na hirap
gustong mag-aral pero problema pa yung tirahan, Totoo. yung conducive, minsan hindi pa protected. So, mabuti na lang at nakausap natin ang administrator ng UP Agricultural Yes. School at sa loob ng compound mismo, Masya no? Itatayo yung 2 housing facility natin. Isa sa lalaki at isa sa babae. So, hiwalay sila pero within the compound. Wow. So, ang usap natin ng UP Agricultural Administrator na syempre may mga policy, no? Halimbawa yung school, doon sa mga gagamit ng facility nito, no? Yung mga estudyante, no? So, sila na yung mag-a-administer. Ang importante yung facility ay nandoon na para sa mga batang katutubo, no? Na hindi talaga kaya yung magbayad ng boarding house. So, malilibre sila sa boarding house. At ongoing na yung construction ng 2. Yes. Yung 2 dito ay tapos na. So medyo mabilis lang talaga din si MHSD, no? In fairness kay MHSD dahil regular partner talaga namin sila. That's Walang batid sa nilang talaga efficiency, no? In terms of mga infra Yes. project talaga. So kaya yun, natutuwa din kami Yes. sa inyo. Ma'am, kami rin po ang saya-saya namin sa mga success ng ating mga partnership projects na ito. Yung ating training center, ma'am, dyan, nabanggit niyo ho, hindi lang pang babae, pero managed by women, di ba? Sila ho yung naging beneficiary ng ating training center. So, hindi lang pala training center Kabalay na Ria, kung hindi, yung mga housing units na nagsisilbing guest house, no? Noong mga bisita at mga estudyanteng kailangan po ng bahay na kanilang matutuluyan. Dormitory Yes. type dormitory type, Yeah. kumbaga ang labas nila. No, napakaganda. At lahat ng ito, ma'am, napakinggan natin during our groundbreaking ceremony. No? Na kinandak natin in the past months or na nagkasama ho tayo with these projects. At ma'am, ito pong mga proyektong ito ay ang direktang katuwang natin yung ating provincial office, no? Kabalay na Ria. Provincial office ng MHSD Maguindanao del Sur. Tama ho, ma'am? Tama ho? Yes. Oo, yung provincial office ng Maguindanao del Sur. Nakasama natin siya during the Brown breaking yeah. ceremony. At ganun din yung Maguindanao del Norte, yung para sa Yes. ating UP Agricultural School. Totoo. Uwas naman, no? Kabalay na Ria. For Maguindanao del Sur, ang ating provincial director is Nuruddin Abdullah. At for Maguindanao del Norte, ang provincial director naman natin is Baymaruds Ibrahim. Ayan. Ang direktang partners. At syempre, yung ating regional office under the Planning and Design Division PDD and the Office of our Director General. At syempre, ang Office of our Minister. Ayan, ma'am, ito po ang gusto nating malaman again from you. Paano niyo napili itong mga sa menu ng MHSD mga proyektong ito? Yes, actually, hindi lang natin pinili dahil gusto natin. Dahil tayo ay nag-iikot din at kapag mayroong mga constituency building tayong ginagawa, halimbawa yung ating mga teacher ay nagpapalabas sila ng mga issue ng mga concern nila, no? Halimbawa yung sa facility. Kasi nga ang South UP, although malayo pa siya sa Kabihasnan, actually wala pang mga tulugan talaga dito, no? Totoo. Kaya nagkukumahog yung ating mga public school teacher tuwing may mga bisita sila. So yun nga, naikukwento nila na yung mga classroom, na minsan yung classroom, ang CR nasa labas pa, so malayo. So yun, sabi nila, baka matulungan ng Member of Parliament, no? Na matugunan yung pangangailangan ng facility, no? Sa ating mga public school teachers, no? Lalong-lalo na nag-host ng mga event, no? Yung South UP kasi ay tinaguri ang yan siya, no? Summer capital ng Maguindanao dahil yung klima niya ay malamig. Yes. And then peaceful din yung community na yun. So usually lagi siyang nag-host ng mga event, no? Yung mga event ng ating mga kabataan, no? Yung mga district meet. So dito ginagawa. Bago lang, dito rin ginawa yung Utera
meet, no? So lahat ng mga teachers. So syempre, wala silang matutulugan. So doon sila sa mga classroom. So nagpapasalamat talaga sila ng malaki. Yung minsan yung mga superintendent nila, hinahouse nila sa kanilang classroom kasi sabi rin nila, yung mga bahay din ng mga teacher ay kaawa-awa. So kahit yung pagtulog ng ating mga bisita ay gusto rin nilang may dignity at marangal din. Kaya yun, sige, sabi natin, pag may pagkakataon ay kailangang mayroon talaga tayong facility, no, para sa ating mga guests at kahit yung mga teacher din, no, may mga event or activity sila. Actually, malapit na yung fiesta namin. So dadagsain na naman itong South UP. So may mga bisita namang darating. Wow. Minsan tinatawag pa sa Cotabato City kasi wala ngang sleeping facility, no, na sabi natin na para sa mga guests. So sabi namin sa mga teacher dito, so pwede itong ma-share ang facility and at the same time sila rin ay mag-uusap kung papaano yung maintenance nito, no. Magiging income generating project din ng mga teacher, no, in the long run, no, para mas ma-provide pa yung mga pangangailangan, halimbawa yung mga sofa, yung mga beddings, no. So ganoon yung mga pag-uusap nila tungkol doon. So hindi tayo gumagawa ng project dahil gusto lang natin yung design dahil uso yun or maganda yun. Pero may purpose talaga yung dahilan na iyon. So ganoon din po yung sa UP Agricultural School. Sabi ko nga, yung mga batang katutubo, lalo na yung mga kababaihan, tumitira sa mga hindi conducive ba? Hindi mo rin masasabing dormitory dahil nga sa kahirapan ng buhay. So wala talaga silang opportunity and access. So mabuti, meron ng 2 housing unit doon na libre naman, no? Wala silang babayaran doon, kundi yung maari siguro yung contribution lang sa ilaw at yung cleanliness lang. Pero yung facility na yun ay hindi na nila pagbabayaran dahil libre yun para sa kanila as long as na mag-aral sila ng mabuti. And then within the compound pa, so syempre may mga teacher din na mag-guide sa kanila, no, bilang matron, no. So hindi sila malagay din sa mga kapahamakan dahil within the compound. So sinisigurado yung protection din. Kaya ganun ho tayo nag-iisip kapag gusto nating bakit nating ini-implement yung project na yun. Hindi lang dahil maganda yung housing, maganda yung design, maganda yung kulay, talagang kailangan magawa yung project dahil may pagkakagamitan talaga. That's right. Ma'am, nako, sana ho, ganyan lahat ang ating programming, no? Across any proponents, no? Any implementor ng ating mga proyekto. And ma'am, we are happy na yung ating naging is purposive and then problem-based talaga yung ating programming. Responsive ho sa mga problemang talaga namang kinakaharap ng ating mga constituents sa ating mga komunidad. Katulad ng ating mga eskwelahan na binigyan niyo po ng blessing, ma'am. Talaga pong maraming naresolbang mga problema itong mga proyektong inyo pong kinonduct in partnership with the Ministry of Human Settlements and Development. So, ma'am, ngayon po gusto nating malaman kung meron din pa kayong na-encounter na mga challenges sa mga hamon in the implementation at syempre pagkatapos na ho ng ating turnover nitong ating mga project na ito. Usually naman, hindi naman hamon talaga na masasabi, no? Considering ito nga ay complementary, no? So, halimbawa, yung ating MHSD, yung ating office, at yung mga recipient mismo ay nagko-complement talaga ano yung magiging role ng bawat isa. Kasi, halimbawa, issue din yung lupa, yung paglalagyan. So, wala yan sa ating mga budget. So, mismo yung mga school compounds na ang nagsasabi na sila na yung nagagaranti na kami na yung bahala dito. Kaya sa mga loob ng compound nilalagay yung mga project, no? Dahil malaking challenge yun kung maghahanap ka pa ng lupa dahil wala yun sa budget. So malaking bagay din yun. So sa palagay ko ay hindi naman gaano, wala naman akong nakikita ang challenge, no, in terms doon sa
pag-implement natin ng mga project. And actually na banggit ko nga ay ang bilis lang yung isang housing hindi umabot rin siya ng isang buwan no yung paggawa nila at walang Sabado-Linggo. Wow. Galing, So, no? Oo. Tinitingnan namin dahil minomonitorin talaga namin. Yun. So, sabi namin yung discipline din, no? Yung mga partner natin, lalo na yung mga contractor din, no? Totoo. Siguro dahil yung ating relationship is not just gawin itong project or magkapera, pero dahil nabuo natin yung accompaniment, no? At saka yung role ng bawat isa no sa project na ito na nagtutulungan from monitoring, follow-up, ay palagay ko ito yung dahilan kung bakit nagiging success din, no? Usually na talaga kami, surprise kami dahil ang bilis lang, sabi namin, mabilis kahit yung mga worker, ng mga contractor, hindi man lang kami sabi ng thank you. So umalis na sila tapos na yung project. Sabi na kahit na mga karpintero sila, yung mga tao na yun ay nagtrabaho para sa pamilya nila. Yes. Kaya sabi ko, minsan you have to tell to them, no? Na salamat sa pagod, sa pawis ninyo, no? Totoo. Para mabuo ang proyektong ito. Kasi kung wala kayo, contractor lang, ministry lang, kami lang, hindi ito mabubuo. So yung mga maliliit na mga tao na gumawa ng project. So iniwan nila yung housing, hindi kami nakapagsabi ng salamat sa inyo dahil na-busy rin kami. Totoo. So, ayun. Sa bilis ho na naging trabaho, no? Nung, Shout out sa yes, contractor. that's right. And to their, mga tao nila. Yeah. Sa bilis ng kanilang trabaho. At syempre sa kanilang sinseridad. Dahil ma'am, yung sinabi na po kanina, naniniwala kami doon, yung proper and regular monitoring. Noong status at takbo ng ating proyekto, napaka-importante po nila. At syempre, yung naiintindihan ng bawat isa ho, bawat stakeholder, ang kanilang role at importance ng kanilang contribution para ho makamit yung ating pinakalayunin. Yun ay magbigay ng benepisyo sa ating mga target beneficiaries. Ma'am, napakagaling po talaga ng ating naging proyekto sa South UP at sa UP. Mashallah, alhamdulillah, no? Mabilis at talaga namang nakakabigay ng benepisyo sa ating mga target beneficiaries. So wala naman naging masyadong challenge, pero ma'am, would you go for another similar projects para ho makabenefit pa ng ibang mga target beneficiaries natin in the coming days? Of course, no? Hindi lang kasi dito. So may iba pang mga komunidad, no, na vulnerable din. Halimbawa yung special geographic area natin, nandiyan din yung ating mga iba pang mga constituent, no? At yung iba pang mga probinsya, no, yung ating Basilan, yung ating Tawi-Tawi, no? Yes. Nandyan din yung ating mga kapatid na Sama, yung ating kapatid na mga Badyaw, Yes. na sa tingin natin ay nangangailangan din. So, in the coming future, no, days to come, magandang mag-conceptualize din ano ba yung angkop rin sa kanila, no? Lalo na doon sa mga shelter facility. That is the word, no, Kabalay na Ria and Kabalay na Hamsi, angkop sa pangangailangan ng ating komunidad ang dapat na maging proyekto natin. At syempre, dapat din na hindi iwanan nakatenga lang, no? Yung mga nakikita ko natin mga ibang mga proyekto na hindi na asikaso hanggang makumpleto at makabenepisyo sa ating mga target beneficiaries. Kabalay na Ria, would you like to ask? Nabanggit niyo po kanina na in-approach po kayo ng mga teachers ng mga schools na nabanggit natin at ni-raise po nila yung concerns na ito. And I believe dahil malapit din po kayo sa location, kaya nakitaan nilang madali po kayo ma-approach para sa concerns na ito. May nagkaroon din po kayo ng ibang mga projects na ganun lang din po ang nag-start niya. May nakitaan nilang malapit kayo, in-approach kayo, and ngayon may ilang mga projects na kayong nagawa dahil sa initiative na yun ng mga beneficiaries? Yeah. Oo, actually, ang kwento talaga behind this
itong mga teacher nagkwento about tuwing may bisita. Kapag din sila mahirap din ang ating mga teacher. So, biro mo halimbawa yung beddings nila na hindi naman lagi may beddings. So, yun pa yung dinadala nila sa school, yung mga una nila para lang merong mai-provide no doon sa mga bisita. At sabi nga nila yun na yung pinaka iingatan nilang mga clothing no kasi mahirap din pero dahil may bisita so labhan yun no lagyan ng pabango para mabango kasi ayaw natin yung bisita sa kanila ay kasama yung respeto, kasama yung bigyan ng dignity kahit na mahirap yung ating mga public school teachers. Yes. So, yun yung kwento behind doon. At yung paglinis nila ng kanilang classroom na yun lang ang ma-offer nila, no? Yes. Naku. So, ganun, laging ganun yung ginagawa nila. So, minsan nga yung sabi nila, yung mga superintendent pa, yung mga district supervisor pa, yung mga senior pa nila, gustong matulog sa South UP dahil malamig. Pero dahil nga walang facility. So, Yes. hindi rin nila sa kanilang mga bahay. Kaya sabi nila, yung bahay namin, kahog noon nabasa. Totoo yan. Kaya din tayo ipatulog yung Yes, we mga understand. Yes. officer. Kaya Ma'am MP, sabi nila sana maawa ka sa amin, sabi nila sana malagyan kay kahit papaano, sabi nila gusto rin namin na mayroong dignity no na mabigyan rin natin ng tamang serbisyo yung ating mga bisita. So doon talaga nag-umpisa ang lahat-lahat ng iyon. At Yes. yung kwento pa halimbawa dahil dinadayo ito tuwing piyesta. So may mga iniimbitahan ding mga matataas na mga tao. So, binabiyahe pa, pinapatulog pa sa Cotabato City dahil wala nga Malayo. facility. Oo. Walang mga hotel. Yes, So, ma'am. walang. So, sige, sabi namin, mag-ano tayo. So, maghanap kami ng menu. O, nakita namin yung sa MHS. Ito na sa Diba? Mashallah. So, ma'am, ibig sabihin, ma'am, meron tayong na-establish na katotohanan na ang kwento ay may benepisyo. Di ba? Nag-umpisa ko sa kwento at ito na ho naging developments na natamo natin. So, ma'am, we're so happy to hear all of this. Ano ho ang ibang mga proyekto pa, no? Na sinasagawa ho ng inyong opisina at mga iba pang serbisyo na our constituents can look forward to in the coming days? Actually, mayroon tayong mga livelihood naman no sa ating mga IT Women's Cooperative no at sa isang project naman 'yan kasi importante din yung livelihood no sa ating that's right. mga IT Women's Organization. So nagdi-design din sila noong mga kung ano ba yung mga sa tingin nila makakatulong sa kanila. So iba-iba yung project, halimbawa merong mga post-harvest facility kasi halimbawa dito naman mga corn farmer talaga no, babae, lalaki. Totoo. Tapos ang main product is corn pero ang problema naman halimbawa pupunta pa sila sa mga bayan para doon ipagaling. So basically dahil sa mga sitio, meron na sila so may access na so hindi na mahihirapan yung IT farmer na pupunta pa sa bayan para ipa-treasure or Totoo. ipa-grind yung kanyang produkto kasi meron na mismo. So it is also run no by different IP Women's Organization na nakaka-access noong ating livelihood. Totoo. So ngayon nga dahil tag-harvest din no nung maisan. So yun, nagchat-chat sila, sabi nila, "Ma'am, nakakuha kami ng 20 sacks grain na mais." So dahil cooperative nila ito, so sabi nila pag maibenta namin ito, kailangan naming magpagawa ng parang post-harvest facility niya kasi dumadami yung nagpapagaling sa isang corn miller halimbawa pero yung panglagyan naman
ang problema nila. So, Yeah, totoo. alam mo yung project na hindi lang siya project, nanganganak siya ng mga bagong facility. Katulad halimbawa, paggawa ng kung saan i-storage, halimbawa yung mga nakokolekta nilang magpapagaling doon sa kanilang mga corn shellers. Totoo. So, Warehouse po, yung ma'am, no? mga iba pa nating ginagawa para sa ating mga IP women. Ayan. I believe Kabalay na Ria and Ma'am Froilin, in partnership po yan with the Ministry of Agriculture, MAFAR. Fisheries and Agrarian Reform, MAFAR. Yung ating project na iyon. Yes, Yung that's right. livelihood would be mole? And then as well, kasi kailangan ma-registered sila Yeah. with MOLE. So, Totoo yan. may ganun din tayong Correct. Ayan. So, different sector, no? Different sectors. Yung talaga po ang inaalala ng opisina ni Ma'am Froilin Mendoza through the projects implemented with the different BMOAs, no, ng ating Bangsamoro government. So, napakagaling Kabalay na rin na nalaman natin itong mga magagandang balitang ito, mga best practices, at syempre yung mga responsiveness ng ating mga proyektong itinataguyod in partnership with Member of the Parliament, Honorable Froilin Mendoza. Parang naging mahina ating signal, no? Kabalay na rin. Putol konti. Pero may I have like Yeah. one more question? At, Last question for today. Follow-up lang po. Hindi naman sa follow-up. Pero Yeah. may public presentation po kayo as a member of the parliament that mostly advocates for indigenous peoples, as a Teduray woman yourself. Karamihan po ng projects ninyo centered around sa empowerment ng ating indigenous peoples. Gusto niyo po mas palawakin itong advocacy na ito, or kung paano siya nakakahubog ng mga projects ninyo or ng mga missions ninyo? Opo, actually, yung mga projects natin ay hindi lang siya nakakonfine doon sa ating mga beneficiary, no? Kundi kahit yung mga practices at saka yung mga learnings noong ating mga women's organization ay sinishare din, no, sa iba't ibang mga kalapit nila na mga women's organization na mayroong mga parehong project, no? Kasi meron din tayong ginagawang pinagtatagpo natin sila, no? Halimbawa, ina-assess din natin ano ba yung naging kagandahan noong project ng isang women's org, kasi magkaiba-iba sila, no? So meron naman yung iba ay more on consumers yung kanilang napili. Yung iba naman ay more on mga working animals. Yeah. Halimbawa, babaeng kabayo, babaeng kalabaw. So bakit ganon? Kasi yun ang mode of transportation sa kanila, Yeah, that's dahil right. yung access to road ay malayo pa. So pag babae, female na mga large cattle, sabi nila, ang bibilin, siyempre, dadami yun. So dahil dadami yun, maipamahagi naman doon sa mga kapwa na gusto din. So magkaiba-iba din yung mga pinili nilang mga project. So mayroon naman yung facility para doon i-display yung handicraft. No, kasi ang ating mga IP women ay meron din silang skills doon sa handicraft. So, isang facility siya, display center siya, at doon yung mga paggawa, doon din yung training, tapos doon din yung bentahan. Kasi dati-rati, ang ginagawa nila ay yung pugaran ng manok nila, yung old poultry house. So, sabi namin, ngayon ay moderno na tayo, kailangan natin mag-upgrade, at sabi natin, ngayon very competitive din, no? Kailangan maayos siya. So, yung kwento nila na nagmula sila doon sa lumang poultry house nila kasi walang means, no? Papaano yun. So, ngayon, marangal na. So, dalawa yung outlet, yung building, tapos meron din siyang CR, meron din siyang administration kung saan doon yung mga officers, yung mga business activity nila, at mayroong display center, at mayroon ding area kung saan naghahabi yung mga kababaihan. So, iba-iba yung mga proseso. proyekto, no, na ating in-implement, no,
sa ating mga IT women. So yung iba naman, access sa water, malayo kasi. So water system yung lalo na sa part ng SDF, Latuhofer kasi alam natin yung scarcity din. So malayo rin yung source of water. So water talaga yung sa kanila para sa mga basic health needs. So not necessarily mga income generating, pero sabi nila mas mahalaga sa amin ang tubig, ma'am, kasi kaming mga babae yung nag-iisip sa sanitation, sa sarili namin, mga bata, yung mga pangangailangan sa bahay, kami yung nag-iisip. Although sabi namin, hindi namin inaano yung kakayahan ng mga kalalakihan, pero ang laging nag-iisip sa mga usapin ng tubig daw ay sila. So kaya iba-iba din yung mga ano nila. Depende kung ano yung gusto ng komunidad. Yeah, that's right. So, yeah, basically, ma'am is advocating for women empowerment. Yes. Yes. But also like nandun yung sensitivity ng pag-respect sa tradition at culture ng ating indigenous peoples. Of course. Although hindi intentional, usually kapag mga kagaya natin kumbaga na nasa region na wala masyadong experience yan, baka may mga traditions at cultures na natatapakan natin na hindi lang tayo aware na ginagawa natin, gaya ng baka prefer nila wooden floors versus cemented floors para sa ating mga pabahay, kumbaga. So, as a member of the parliament na makita ninyo na aware kayo at personal sa inyo ang mga cultures at traditions na ito, like mataas na high respects po sa na-attain ninyo ng mga projects and services. Yes, ma'am. Kudos ho sa inyo. Congratulations po sa ganitong mga milestones ng ating naabot with your sincerity. At syempre, yung ating partnership na rin na naging contributory sa success ng ating project implementation. Ayan. So ma'am, it is now 12:25. Gustuhin man naming palawigin pa ang ating usapin, patagalin pa. Subalit, nakatingin na po sa amin ang ating technical person sa kabilang kwarto. Ma'am, we would like to know from you ang inyong mensahe, final message for our episode para sa amin at para sa ating mga taga-subaybay ng ating programa. Yes, first I would like to thank the MHSD team na naging partner namin. From the very start, talagang MHSD na yung hinanap namin sa lahat ng menu dahil doon namin nakita yung kakailanganin namin talaga. Salamat sa inyo, till the end, sa mga staff, na very accommodating, at pumupunta dito, nagbabalidate, tinatanong din kung kumusta na yung mga project na iyon. So not just us, and then of course sa ating mga IT community, na mga natulungan natin, na nandyan, na patuloy, na ini-improve, yung mga tatanggap nila na project, from the BARM government, ay nagpapasalamat ako, at of course sa ating mahal na interim chief minister, Honorable Abdul Rauf Makakuha, yung aming speaker din ng parliament, si Sir Yakub, na very accommodating, Yes. Walang mintis, pagdating doon sa issue and concern ng ating mga katutubong pamayanan. They are always very ready, At mga kasamahan ko sa parliament, dahil ako ay magtatapos na rin, ito na yung huli kong term, pero meron pa kaming session sa parliament sa October. So, mamimiss ko yung parliament na iyon at isang malaking karangalan, malaking experience, na naging bahagi ng parliament ng BARM. Maraming salamat po, Kiobagi Mulyar. Yes. Ma'am, napakaraming salamat din po sa inyong pagbibigay ng yes sa amin, sa aming invitation para sa ating episode ngayon. We are very thankful, ma'am, grateful sa inyong presence ngayon. Out of the many na in-invite namin, mashallah. Kayo ho ang nagbigay sa amin ng yes para sa ating episode ngayon. And mabuhay kayo, ma'am. Ingat po kayo lagi. And see you around these days sa mga sumusunod na mga araw ho. Ingat kayo, ma'am. See you soon. Thank you so much.
Okay, bye-bye. Ayan, bye-bye. And yan ho, ang ating naging napakamakabuluhang talakayan. Kasama ho ang ating guest ngayong araw na ito para sa ating 286th episode ng ating programang MHS Delivers. Honorable Froilan Mendoza, member of the Parliament and one of our partner MP, no, Kabalay na Ria, sa ating mga training center projects and housing projects na rin. Ayan, pinili tayo dahil yun ang kinakailangan ng kanilang mga constituents sa South UP at sa UPN. One of these days, baka ho mas lumawak pa ang coverage, inshallah, ng mga proyekto ang ating partnership with the members of our parliament like Honorable Froilan Mendoza. UP at South UP LGU, sayusin nyo ng CLUP ninyo para malagyan natin ng mga hotels yung mga... They're very active actually. Yes, that's right. And of course, yung sustainability ng ating project ay nakasalalay rin sa assistance ng ating local government units or LGUs, inshallah. Ayan. So, we're so happy. We're done with our episode ngayong araw na ito. Pero, meron pa tayong natitirang isa pa. Bahagi ng ating programa at yan ay ang ating KKK. Ano nga ba ang pabaong katanungan ni Kabalay na Ria ngayon para sa ating episode. Kabalay na Ria? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At para sa ating segmentong KKK, kung saan inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. At para sa ating unang tanong, ayon sa mga nabanggit na marami-raming kagamitan ng ating most elegant and spacious Human Development Training Center sa Romangaob, South UP na nabanggit ni MP Froilan, magbigay lamang ng isa. Isa lang. Yes, isa ng kung paano ba ginagamit itong training center na ito. Saan ginagamit ang kanilang mga kwarto, mga rooms, mga offices, etc. Okay. Second question? Second question, sa acronym na TDIF, ano ang ibig sabihin ng D? D. TDIF? Okay, sige. Ibig sabihin ng D, yung pangalawang letra sa TDIF. At ang ating huling tanong. Tahong. Okay. Anong buwan ang nabanggit ni MV Froilan na target para sa turnover ng guest houses ng ating mga schools sa UP? So, we at South UP. Yes, so meron po tayo. May nabanggit siya. Yes, may nabanggit date siyang yun. date. Pero ang hingin ko lang kay buwan. Buwan lang, okay. Yes, month lang. So, ulit, first question. Isang kagamitan ng training center na nabanggit ni MP Froilan. Second question, ano ang ibig sabihin ng D, ang pangalawang letra sa TDIF? At pangatlong question, anong buwan ang nakaplano para sa turnover ng guest houses sa mga schools na nabanggit na mayroon silang construction ng guest houses? Umalis na raw yung mga, yun na nabanggit niyang umalis na raw, yung mga karpentero. Hindi na pagkusalamat. Sa bilis na kanilang trabaho. That's right, okay? And with that, yun po ang ating segmentong KKK. Padala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, numerong 0955-799-4778. There you go. Text na ho ng inyong mga tamang sagot. Paunahan to. Kaya't kailangan mabilis. At syempre, siguruhin tama ang sagot ninyo sa ating tatlong katanungan ngayong araw na ito. Okay. May nagtatype yata dyan sa kabila, no? Okay. And we only have 2 comments sa ating episode ngayon. Yes. From Mr. Farmers ang sabing shoutout po. And of course, Yes, Far! Jihan Dix, ang pangalan niya. I guess ito ho ay kasama ko sa Open Play. You guess? Pickleball Open Play. Hello sa iyo, G. In Palit fairness, G. ang dami natin Oo. Yan naman ang kagandahan ng Kailangan pag-open yung play. suotin yung jacket natin na blue na nakalagay yung radio program natin. For sa likod. visibility and promotion na rin. Pagpagawa tayo ng dry fit Kabalay, masyadong mainit kapag yun. Totoo, mag-jacket naman tayo. Dry fit talaga for promotion of our... Yes. Nako, Good idea. updates. Maganda. Marami nag-open play. Inshallah. At dahil dyan, mga Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi, tayo ay magpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito. It's 12:32 at nakatingin sa atin ang ating technical people. Hindi masyado. Lalo na ho si nakaitim na Kabalay. Ano pangalan? Sir Dot. Basta si Sir Dot. Okay. Nakatingin sa atin. Tayo ay
nagpapaalam na sa ngalan ho ng ating napakababait at napaka-supportive ng mga leader sa MHST, ang ating Minister Zaidi Ali, ang ating Deputy Minister Aldi Nasiri, at ang ating Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan nina, Ako pong yung lingkod Bangsamoro, Joy Ria Bintemran Muhammad. At ako po yung lingkod Bangsamoro Sari Palat sa ating mga kasamaan sa ICS, Sir Latuno sa Idaud, Sir Alman, Sir Esugaw, and Sir Haron, at sa ating sumundo sa ating ngayong episode, Sir Gob and Sir Cons, at sa ating technical side is Sir Dots. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. yes, that's right. Napakaraming salamat sa inyong lahat. Kabalay na Ri at Kabalay na Hamsim. Ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin nagpapaalala sa atin na isagawa ang ating bawat gawain sa araw-araw ng mayroong kasiyahan, kahusayan at pagmamahal. At syempre, gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Acting Minister Zaide C. Ali at sa liderato ni Barm Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.